guys, ang unang topic natin sa module 1 is ang specific heat ratio. So, may problem tayo dito na the specific heat at constant pressure of air is 1007 joules per kgK. If the air is at standard condition, what is the specific heat ratio? So, ang gagamitin natin ay una is alam natin na may given tayo na Cp is equals to 1007 joules per kgK. And yung R natin is constant, 287.08 joules per kgK. So, ang gagamitin natin formula dito para sa ating specific heat ratio is K is equals to Cp over Cp minus R. Since ang given natin is Cp and yung R natin is constant. So, bring down lang natin to para ma-solve natin. So, Cp is equals to 7 joules per kgK over 7 joules per kgK minus 287.08 joules. So, ito na yung mga value ng given natin para makuha yung specific heat ratio. So, calculate na natin yan. So, 1007 over 1007 minus 287.08. So, ang kakalabasan ng sagot ng ating specific heat ratio is equals to 1.39876653. So, ang specific heat ratio naman is unitless. So, ika-cancel lang din natin to. So, ito na yung pinakabuong sagot niya. So, dito naman tayo sa module 2 and ang topic natin dito is yung speed of sound. So, may problem tayo dito na the ambient temperature at which the aircraft is flying straight is 300 Kelvin. Assume that the air is at standard condition and K is equal to 1.38. What is the speed of sound? So, una, bring down muna natin yung given natin na temperature and yung K. So, ano nga ba ang formula ng ating speed of sound? So, ang formula ng speed of sound is A is equals to square root of K RT. So, pwede na natin ma-solve yung speed of sound natin. Bibring down na lang natin yung mga value natin. So, A is equals to yung K natin na 1.38 times yung value ng specific gas constant natin is SSLC. So, constant lang nga siya. So, 287.08 joules per kgK. Times yung temperature natin na 300 Kelvin. So, ngayon, ika-calculate na natin yung magiging value ng speed of sound natin. So, square root of 1.38 times 287.08 times 300 Kelvin. So, ang magiging value ng speed of sound natin is 344.7479079. So, hindi pa natin alam kung ano yung unit nito. So, magkakaroon tayo ng unit analysis. So, bring down natin yung joules per kgK. Nakatayin siya sa Kelvin. So, makikita natin, maka-cancel na natin dito yung Kelvin. So, isi-simplify na natin tong joules per kg. Pag in-expand natin yung joules is magiging Newton meter siya. So, Newton meter over kg.
And then expand pa uli natin yan, yung Newton meter magiging kg m cubed over kg times s squared. So dito maka-cancel na natin yung kg, ang matitira is yung m squared over s squared. So para ma-cancel natin yung exponent niya, i-square root lang natin yan, and then cancel yung exponent para ma-cancel din yung square root. And ang matitirang unit natin is meter per seconds. So yun yung magiging unit natin para sa ating speed of sound. So